So magandang hapon mga kababayan. Nandito po tayo sa UN Avenue, papuntang between Lapu-Lapu, Mandawi City mga kababayan. Kasi may pinupuntahan po tayo rito. At nakita naman natin na hinahanap natin dito, pero madali lang natin nakita. So by the way mga kabayan, itong oras na to papunta na akong office. So bago ako pa po umabot sa office, so may mga comment tayo mga kababayan. Itong Maisog Rally, kung sa iyong palagay tama ang ginagawa ng Maisog Rally, please like and comment sa aking channel. Andin hindi pa ka nakapasubscribe sa aking channel, so pasubscribe naman mga kababayan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, para naman makapag-live ako sa aking channel mga kababayan. Kung ikasa ka doon na subscribe sa aking channel, so maraming salamat mga kababayan. Ito lang ang hiling ko sa iyong tulong mga kababayan, wala nang iba. Subscribe, like, and share sa aking video mga kababayan. By the way mga kababayan, mag-comment po tayo, bigyan natin ito ng halaga. Dahil nung unang mga panahon, maraming magrarally, open ka, open ka magrally doon, kukuha ka ng permit, bibigyan ka. Pero ngayon iba na mga kababayan, kapag magrally ka at salungat ka sa administrasyon na ito, ay talagang hahabulin ka. Bakit? Anong meron sa rally? Ang rally ay isang bagay na legal, hindi illegal mga kababayan. Bakit ang mga pulis palagi na lang sunod-sunuran sa kung sino man ang nag-utos sa kanila? Bakit mga kababayan? Ang pulis ay nag-implement ng batas. Bakit sila sumusunod? Na ang ginagawa ng Maisog Rally ay nasa batas. Bakit? Wala ba sa batas sa Maisog Rally ang hinanain sa gobyerno? Nandyan sa 1987 Constitution. So dadaan tayo sa ilalim ng bridge, sa Mactan Marcelo Bridge, Fernan Marcelo Bridge mga kababayan. So nandito tayo. So maraming tao rito, maraming nagbabalibol at anuman mga kababayan. Napaka-presko talaga dito mga kababayan. Sa tuwing hapon na makaraming tao dito. Anong meron mga kababayan? Bakit sila natatakot? Ang Maisog Rally ay binubuo ng Duterte sa panahon ni Duterte. Kasi nakikita nila na hindi tama ang ginagawa ng administrasyon na ito, so bakit nila pipigilan? Sa iyong palagay mga kababayan, tama ba na pigilan ang rally? Kung pigilan ang rally, mas lalo ang taong tumatapang. Kung ako sa inyo, sa administrasyon na ito, hayaan mo silang mag-rally. Ilabas nyo ang inyong hinanaing sa gobyerno at titingnan natin kung saan tayo pwede gumagalaw at gagawin natin para wala na kayong hinain. Yun lang ang tama mga kababayan. Yun ang pinaka-the best. Makinig kayo. Kasi hindi lahat ng mga movement ninyo nandyan sa gobyerno ay tama. Hindi lahat. Kasi may mga movement kayo na personal interest ninyo, hindi para sa taong bayan. Kaya talagang punahin kayo. Talagang pupunahin kayo. Pero kung ang ginagawa ninyo para sa taong bayan, o sinong salungat sa inyo? Wala. Kasi ang interest ng taong bayan ang inuuna ninyo. Kasi marami dyan ang inuuna ang interest ng bayan, ng personal interest nila. Una, yung mga congressman, palaging nambubuli sa mga tao, gusto nila sila hindi punahin. Kasi yung mga yan, may mga company, mga big company sila, mga construction company na ang lahat ng project ay doon sa kanila. Kaya ganyan sila magpuna.
Ha? Anong nandyan sa konsesyon? Kasi ito lang ating ang ginagawa ng kuwa kasi yung bigay lang sa kila commission on audit. O ganyan, ito lang ang ginagawa namin. Tapos sabihin nila ito, hindi pa natatapos to. Sa hindi pa na ginagawa ng project mga kababayan, dapat itong kuwa ginagawa nila ang kanilang trabaho. Ha? Kasi palagi silang dyan sa silida, palagi silang nasa loob. Kung anong man dyan, dapat itong kuwa talaga, aywan ko sa kanila kung talaga ba interes ng taong bayan ang ginagawa nila o may motive sila. Kasi bawat congressman may mga construction company, halos tapos punahin mo at doon nagagalit, pinaimbestigahan. Pero ngayon na klarong-klaro bakit hindi yung pinaimbestigahan. Kasi nandyan sa utak ninyo ang personal interest ninyo. Nandyan sa utak ninyo ang personal interest ninyo. Kaya ganyan kayo maka-asta. Parang hari kayo. Parang hari kayo. So mga kababayan, hanggang dito na lang mga kababayan. So maraming salamat sa inyong suporta. So nandito po tayo, nandyan sa iskina na to. Ito tinatawag na UN Avenue. So papunta na tayo sa office mga kababayan. Mga kababayan, maraming salamat sa inyong suporta. Ito ay nakapagbibigay sa akin ng halaga ang iyong pag-subscribe sa akin. Upang magpatuloy ang aking adhikain bilang mamamayang Pilipino. Maraming salamat. God is good all the time. All the time, God is good. Pit Senyor, kaninyong tanan mga higala. Maraming salamat.